We pray na you speak to our hearts. Pagod na po kami nakikinig sa aming mga tenga at sa mga isip. Hayaan yung sa gabi ito ay you will speak to our hearts. Hayaan yung buksan yung heart namin at marinig namin yung sinasabi ng Holy Spirit sa mga churches at sa church na ito. Lord, we thank you for gathering us together. We thank you for blessing the birthday of Pastor G and Bless. We thank you. We pray na mas mahaba pa yung life nila and ministry nila sa Israel. We pray that you will anoint us all na magawa namin yung assignment namin dito sa earth. Dito lang sa Israel o sa ibang bansa. We worship you. We honor you and we love you in Jesus' name. Tala ka nagsabi na? Amen! Ang message natin tonight ay si Miriam pumasyal kay Elisheba. Anong pangalan ni Miriam sa English? Si Mary ay pumasyal kay Elizabeth. Nagpapatuloy ko yung aking series on the prophecy on Christ's first coming. Kaya basahin natin yung ating text mula sa Lucas. Dinalaw ni Maria si Elizabeth. Hindi nagtagal, Hindi nagtagal, kanda si Maria. Nagmadaling punta sa isang maburol na lupain sa bayan ng Judea. Masok siya sa bayan ni Zacarias at binati si Elizabeth. Masyadong malakas. Nag-control pa rin hindi. Hindi nagtagal nung pinasyalan siya ng agent, ay pumunta si Maria sa maburol na lupain. Sino una pumunta sa inyo sa naihagda sa Ikeren, sa Jerusalem? Yung sa Dasa, yung doon tinatawag na Ein Keren. Ein is spring, Keren is vineyard. Kaya spring of vineyards. Doon ay tinatamnan ng maraming mga, ngayon wala na, pero marami doon sa panahon ni Jesus, taniman ng mga ubas. At doon ang gawaan ng mga, ano pangalan natin? Mga alak. Yan. At maraming, hilly area yon, maraming burol. Doon sa part na yon, sa Inkeren. Pumasok siya sa bahay. Sino pumasok sa bahay ni Zacarias? Si Maria, di ba? Si Maria pumasok sa bahay ni Zacarias. At sinang binati niya si Elizabeth ba ay buntis o hindi? Buntis. Kaya, tingnan natin ang buti, namasyal si Maria. Si Maria ay taga saan? Alam niyo ba kung taga saan si Maria? Nazaret. Diba? Nazaret. Taga Nazaret, kaya mahaba-haba ding biyahe galing Nazaret papunta ng Jerusalem. Ang mode ng transport nila noon, hindi kabayo, parang donkey. Hindi pa uso yung tigidig, no? Donkey. Usually, naglalakad ng mga lalaki, yung mga babae ang nakasakay. Wala na ba natin noon, hindi, minsan, walang kabayo parang hindi nababanggit ng Bible na nakakabayo sila, no? Palagi sinasabi donkey, sabi ni Pastor G ay camel. Ito yung mga mode of transport noon. Medyo hindi mabilis, Kasi hindi mabilis dahil walang horsepower. Ay, camel. Ang horsepower ang mabilis. Ngayon, punta tayo sa susunod na text, verse 41. Anong Ed? Nang marinig, 1, 2, 3, go. Nang marinig sa bata ni Maria, sumipas ang Diyos sa kanyang sinapupunan, at si Elizabeth ay napupunan ng Banal na Espiritu. Siguro siya ng lakas at sinabi niya, pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala din naman ang bunga ng iyong sinapupunan. Nang marinig nila, sinong nakarinig? Elizabeth. Anong narinig niya? Bati ni Maria. Bati. Siguro, ang bati nila, nanang ibs doon ay Shalom Aleichem. Hanggang ngayon, di ba? Shalom Aleichem. Di ba? Yun ang bati.
Ang nangyari daw, nung marinig niya yung bati ni Miriam, ni Mary, ay sumipa yung sanggol. Sino yung sanggol? John the Baptist. Ayaw mo tawagin John the Baptist dahil hindi siya Baptist, no? John the Baptizer. Kasi akala natin Baptist tuloy si John, di dapat mag-Baptist tayo lahat. Diba? Yung Baptist, sabi ng Baptist, ewan ko kung naniniwala kayo sa paniwala niya, sabi ng Baptist, once saved, always saved. Ibig sabihin, pag ikaw ay naligtas na, kahit bumalik ka sa pangangalo niya, ligtas ka pa din. Hindi ko alam kung para sa inyo ay kaya yung kainin niya. Sa akin, hindi ako naniniwala na babalik ka sa kasalanan, mas ligtas ka pa din. I don't think, ang pagkaunawa ko, yung pag ang pumasok ang gospel sa iyo, binabago nito ang buhay mo. Nag-change yung pananaw, nag-grow ka, di ba? Kaya dati nung hindi ka pa, wala ka pang Jesus, madaldal ka, konti na lang. Di ba? Di ba noon? Still dati, ito yung mamaritis to. Kaya konti na lang, di ba? Hindi na siya mamaritis ngayon, di ba? Hindi na sukdulan, no? Talagang ano na, pakot. Parbe pakot. Isa sa mga nagbago sa buhay ko, isa sa mga nag-mentor sa akin ng Pinas sa Israel na ay si Pastor Ferdy. Kailangan mo si Sir Ferdy Steltes, no? Yes. Si Pastor Ferdy ang isa sa mga nag-disciple sa akin para maging pastor. At isa sa mga bagay na tinuro niya sa akin ay yung kahalagaan ng oras. Sinabi niya, alam, pag sinabi ko alas 9, alas 7, anong gagawin na alas 7? Nahiya ako. Talaga, ano, pag na-late ako, 5 minutes or 2 minutes, alam, gusto ka ba? At ano, sakit-sakit ko, ang pakiramdam ko sa test, para akong binagsakan ng langit at impyerno. Dahil sa mga saan, nag-review sa Pastor Freddy, hindi one-on-one, sa lahat. Bakit ganyan ka lang? Nandiyan yung mga tao, alam, narating mo lang, nung oras na, doon ka na itatara, nakikita niya sa lahat. Ewan ko lang kung, nakita ko mga kapatid na, tama siya nag-review sa akin. Sir, bakit tama si Pastor pwedeng ipahiya ka? Kaya hindi mo turuan ako, yung tinatawag na discipleship. Kaya pa magbabago, leader ka na, lead ka pa din. Hindi dapat. Hindi mo sabi mo, hindi dapat. Hindi dapat. Hindi na. Dahil sa Pag member, parang mapapatawag ka kita eh. Pero pag leader ka, pakita kong leader ka. Hindi naman yung pinasukan. Sa Jerusalem ho, meron akong paboritong palaging katabi sa prayer meeting, si Chaser. Dahil lahat ng tao takot sa akin, si Chaser hindi. Kasi nag-part-time ako ng linggo, sabi niya, Pastor, dilimuot na kita. Papalitan ka na namin, Pastor. Sabi ko, bakit? Absent ka ng prayer meeting. Para sa kanya, it's a joke, pero sa akin, dinagdag ko yun. Sabi ko, oo na. Pastor ako, tapos wala ko sa prayer meeting. Naintindihan mo ba, Brother Charlie? Tama siya. Kahit anong angle kong tignan, kahit pabilo yung pagkasabi niya, he was right, I'm the leader. I should be there. Rain or shine, may rocket o wala. Hindi, yun, ganun talaga ang leader. Nag-lead ka. Imagine pag ang sundalo kayo tapos ang sabi ng general niyo, punta kayo, Luzon! Dito ako! Sa Pilipinas, ganun ang sundalo. Pinapadala niya yung mga sundalong mamatay, nandun siya sa safety area. Sa Israel, ang mga kapatid, I'd like to submit this to you, manang Eds, ang mga general ang nangungunang namamatay. Hindi sila nagpapaiwan sa kampo. Tawag ko daw mga kapatid, leadership. Leader kasi, wala kang maano sa kanya dahil gusto niya nagpakita sa lahat. Nang nakaraan, nasabi ko na, narinig mo na ba, Pastor Ed, dahil gusto mo talaga mag-pastor? Narinig mo na ba yung testimony ko?
Gusto ko tayo mag-pastor. Yung mga iba ayaw mag-pastor, lahat sabihin. Basta, di ba ayaw mo din, di ba? Ito tinakot ng Diyos sa Jonah eh. Kaya nag-pastor ko eh, dahil sabi ng Lord sa kanya, pag di ka magpapastor, pakain kita sa malaking isda. Ayaw niyang makain. Kaya nag-pastor siya, ha? Pero sa ang kabayan na kailan namin, Pastor Enday, gusto ko talaga mag-pastor. Kaya lang, pag gusto mo mag-pastor, Steven, gusto mo tumaas, sa kabisyo. Ang service dito, alas 7, nandito na ako ng 3:30. Dito na ako nag-lunch. Layo pa nun ha? Alas 7, 3:30, dito lang ginagawa ako. Sabi ko, makapag-markis muna ako kay Christology. Hindi gusto ko makita na ako ay leader. Ang leader, hindi nalilate. Leader nga eh, di ba? Mapakita mo eh. Kung ako'y palaging late, Pastor Rabi, pag ako'y palaging late, sabihin sa Pastor nga late eh. Hindi okay lang ma-late. Anong ituturo ko sa iba? Kung ako ang late. Ito niya, sabi niya ano, napuspos siya ng Holy Spirit. Nung narinig niya ang tinig ni Maria, anong, Pastor Enday, anong na kay Maria na bakit narinig niya ang tinig ni Maria ay lumundog yung si John the Baptizer? Si Jesus. There, listen no? Sa boses na ito ay train, narinig mo si Jesus. Huwag si Pastor Alan na high blood, huwag si Pastor Alan na nag-review, kundi si Jesus. Bakit kinakausap ka? Dahil, pag kayo umalis dito, wala nang magre-review sa iyo ng time. Ako magre-review talaga ako ng time. Pastor, bakit? Leader ka eh. I wish hindi ka leader, hindi kita pakikialaman. Amen ba, Stephen? Kaya pag late ka, lagot ka sa akin. Sasabunin kita, ikukulong kita. May economy ka pa. Ewan ko kayo, kung kita ng palo-palo ka na. Pastor, bakit? Then narinig ni Juan Bautista, si John the Baptizer, yung tinig ni Jesus. Nasaan si Jesus? Si John narinig ka agad ni John the Baptist yung tinsan niya, hindi pa napapanganak. Sino ba nagsalita? Ano bumati? Si Jesus ba nagbati, Ate Janet? Sino bumati? Si Miriam. Ibig sabihin, kung minsan hindi si Jesus ang mag-review sa'yo ng time. Sino? Pastor na kalbo. Sa totoo lang. Dahil si Jesus napakabait kaya. Si Baby ko nga eh. Kaya lang nagdalaga siya ng mga pastor na masasama ang ugali. Talagang sa kainin ka. Hindi kasi kung malambot ako sa iyo, Art, hindi ka magbabago. Matigas na ako, hindi ka ba nagbago eh, ha? Di ba na tayo? Ma-recognize ni Elizabeth kung sino yung, di ba sumipa si Jesus sa loob ng kanya, sabi niya, ito yung itinatalangin sa, pinagpala ka sa babae lahat. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Jesus, di ba may panalangin niya, di ba? Dahil nagtitray sila kay Mary, ulit din ang sinasabi yan na pinagpala ka sa babae lahat at pinagpala rin naman ang laman ng iyong tiyan. Tingnan natin kung ang tunay na pinagtala. No? Dahil ang sabi ni Elizabeth, pinagtala daw si Mary. Totoo naman pinagtala si Mary. Dahil si Mary, hindi pa sila naghalin ng ni Jose, nabuntis na siya. Alam mo, bakit hindi naniniwala ng Diyos sa kwento na yun? Ang sabi ng mga hindi. Nagkano siya lang, si Mary daw, merong boyfriend na Roman soldier.
Yan ang kwento dyan. Yung mga, yung mga Hudyo at dyan, mali. Hindi sila naniniwala sa virgin birth. Hindi sila. Ako naman, kahit si Hart, kunwari si Hart, meron ng Kevin, tapos buntis siya ulit. Tapos sabihin niya, Pastor, may buntis mo. Namasyal sa akin si Angel Gabriel. Hindi ko tumigil ka. Sasabunutan kita. Di ba, Hart? Kunwari, sasabi sa akin, Pastor, buntis mo ako. Galing sa Holy Spirit. Sasampalin kita. Dahil wala nang ganyan. Sinong nabuntis na walang tumabi sa kanya? Si Mary. Si Maria. Ngayon, kung may nakita ko yung tiyang lumalaki, either naisahan siya, one night stand, or nakakain ng nyog na buo. Nilunok niya yung buong nyog. Pero wala namang ganun, di ba? Pag meron ka naging kasiting, ibig sabihin, tas fertile ka, mamumultis ka. Unless siguro na pag ikay may mga pills, o gumamit ng supot, kung naintindihan yun, ibig sabihin. Di ba, Hart, hindi regular yung pangyayari nito. Pero palaging sinasabi ng mga tao na pinagpala naman talaga si Mary. Talaga pinagpala sa Mary dahil siya ang pinili sa lahat, di ba? Kaya pinagpala ka sa babaeng lahat, sa lahat ng mga babae. Dahil imagine sa lahat, siya ang pinili na isisilang niya ang tagapagligtas. Saan siya ulit pinanganak? Saan? Jesus. Bethlehem, di ba? Sa Bethlehem. Dito na tayo sa verse 43. 1, 2, 3, go. Ang nangyari, ako'y dinalaw na ina ng aking Panginoon. Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay sumita sa tuwang sanggol sa aking sinapupunan. May tanong si Elizabeth, sabi niya, ano kayong nangyari o ano kayong ginawa ko? Bakit ako pinasyalan ng ina ng aking Panginoon? Sino si ina ni Lord? Mary. Ina ni Jesus, pero hindi Mother God. Naintindihan mo ba yun? Ang Diyos, walang mother. Ang Diyos ay nag-iisang Diyos, existing in 3 persons. Father, Son, Holy Spirit. Sa ano kasi, may ibang paniniwala na 4. Father, Mother, Son, tapos Holy Spirit. At pag nagsishare ko, sabi nila, mas mataas daw yung Mother. Sabi nila, bakit mas mataas yung Mother? Sige nga, pagka makikipaglaro yung anak mo sa ibang bata, di ba, ipapaalam mo muna yung bata sa magulang niya, sa nanay niya. Kaya bago ka daw lumapit kay Jesus, lumahan ka muna daw sa nanay. Tama ba yun? Hindi. Pero ng Bible, lalapit tayo sa Father in Jesus' name. In the name of Jesus. Hindi na in the name of Mary, Mandalia. Not in the name of Mary. Pero sabi niya, ano kaya ang nangyari? Bakit ako'y dinalaw ng ina ng aking Panginoon? Sino nagtatanong? Si Elizabeth. Pinasyalan siya ni Maria, ni Miriam, di ba? Tapos sabi niya, dahil nung marinig ko ang tinig mo, yung bati mo, sumipa sa, bakit sumipa sa? Na-excite si John. Sabi niya, uy, ito ang dadating ng tagapagligtas. Imagine, nasa baby pa si, parehas pang fetus sila, pero na-discern na ni John the Baptizer na ito ang tagapagligtas, ito ang Messiah ng Israel. Tapos yung narinig niya yung tinig. I'd like to emphasize that dahil marahil sa buhay natin, hindi tinig ng Diyos ang maririnig mo, kundi tinig ng tao. At yung tinig ng tao, biyaya ng Diyos. Anong gaya? Sabi ng tao na huwag kang nalilate, huwag kang kapalit. Pag nalilate ka, mag-sorry ka. Huwag kang magtatalim ng sama ng loob. Amen.
Dahil ikaw na nga ang hindi makarating, kung pang masama ang loob, mahirap yun. Hindi ganun ang Christian faith, no? Ano ba ano? Si nanay. Ano? Ang faith niya, ano? Sino ka mukha? Ikaw, dahil pwede. Pag hindi ka, hindi mo ka mukha. Amen. Di ba yung si Mary, dala-dala niya si Jesus sa tiyan niya. Tapos si Elizabeth, dala-dala niya si Juan the Baptizer. Nagkakakilala na sila. Habang sila nasa tiyan pala. Sabi ni John the Baptizer, ikaw ang kapalitas. At narinig niya yung tinig ng nanay niya. Hindi tinig ng bata, dahil bakit di niya marinig ang tinig ng nanay niya? Bakit di niya marinig ang tinig ng baby? Nasa sinapupunan pa, di ba? Pero nung marinig yung tinig ng nanay, natuwa siya, no? Na, generally, parang na sinasabi ng Holy Spirit sa atin. Kung hindi si Jesus na magsasalita sa iyo, tao na pwede mong kainisan, tao na pwede mong sabunutan, ako hindi pwede. Tao ang magsasalita sa iyo. At kung minsan, dahil tao, pwede kang magtampo. At eto, alalahanin natin, kung may boses nagsabi sa iyo, at kunwari ang boses na yun ay dumating sa pamamagitan ni Pastora G, beware. Be aware. Dahil hindi na si Jesus na nagsasalita sa pamamagitan ng yung saan mo pa rin through the Holy Spirit. Pero nakita ko kung paano nagsasalita ang Diyos ngayon through human instrumentality, through microphone, through my voice. Maybe Jenna, maybe through you. Kaya para sa akin, ate, congrats, no? Tapos may tatlong course, no? Alam mo ka na natin si Miley, no? Turbilyo. Wow. Di ba? Sila, ibig sabihin, may boses. May boses nagsasalita. At kung isang boses ng Diyos, pero hindi mo nare-realize. Dahil galing sa boses ng at pag hindi ka natuto sa boses ng tao, talaga ikaw hindi ka natututo sa feeling ng Diyos. Isa sa mga tao kinakatakutan ko, Merchuchi, Pastor Fred. Hanggang ngayon, sabi ni Pastor Melody, takot na takot sa Pastor, mas takot ako kay Pastor kaysa sa'yo. Bakit ka takot? Ayaw ko makapag si Pastor. Para sa akin siya ang Father ko. Para sa akin siya ang voice of God na nag-train sa akin. Para sa akin siya, utang ko ito kasi pagiging pastor dahil sa kanya. Hindi nung dahil tinrain niya ako, ni-rebuke niya ako. Masakit sabihin ang rebuke. Mas madaling mambola. Pero yung magsabi ng masama, yung Alan. Ano kaya? Alan, nagbabasa ka ng Bible? Oo, basta. Totoo ba? Sigurado ba? Parang ka talaga kaya melody. Ewan ko nagbabasa ka talaga ng Bible. Sa loob-loob mo sabi ko, ano ka alam? May alam niyo palagi ako dun sa kay Melody na nililigaw ako sa Melody. Pero pag pupunta ako, parang may reporting na. Yan na. Pupunta ako kay Pastor, Alan, nag-pray ka na ako po. Kasi sa daan pa lang, nag-pray na ako para hindi ako guilty. Basta kaya Bible ko po. Parang di yata. Kung sa loob ko, bigla dito parang may exam yata, may exam. Kasi ang kinakatakot ang customer shooting, pag tinanong niya, sige nga, anong binasa mo? Hindi, wala kayo sasagot. Nagsisinungaling ako, di ba? Yun. Alam mo, kahit mga born again, mga leader, sabi, nag-deliberation ako, to. Amen. Ito, walang tulog.
Hindi! Sa totoo, maraming sinungaling sa church. At yung mga natawa at hindi. Oh, this is my church. Yung personal devotional life, hindi established. Kaya pag may mga tao na-open ang sinasabi ng tao, kasi hindi mo na nare-recognize yung voice of God. Kaya, okay lang naman. Manang, anong pangalan mo, Manang? Sorry, nakalimutan ko na. Lisel? Lisel, di ba? Minsan, pakikinggan natin yung iba, pero pag ginamit ng Diyos iba, ay parang di take offense. Ay, sino ko? Parang kung sino ka. Di ba? Ano mo na yun? Yung ugaling gano'n. Isa sa mga nawala sa buhay ko, yung gano'n na style, ay dahil kay Pastor Ferdy. Alam ko na gusto talaga ako ni Pastor Ferdy mag-learn at mag-grow at maging tunay na man of God. Kaya yung sinasabi niya ay really pay attention. Sabi niya, alam, basahin mo ito. Kailangan basahin ko. Kaya natatakot ako, baka may book summary sa next meeting namin ay binasa mo. Alam, binasa mo? Opo. Sige nga, ano yung nakasulat? Pag di mo binasa, wala akong masasulat. Tama ba ko? Kung minsan we take offense at people. Okay? I don't say that it's wrong. It might be right. Kasi kung minsan iba-iba yung condition ng heart natin. Kung minsan sensitive tayo, minsan mali yung timing natin, di ba? Minsan iba-iba yung kalagayan natin na supposed to be na tanggapin natin with all our heart. Ano nangyayari? Parang may nagre-rebel sa loob natin. Ayaw natin kasing, isa sa mga bagay na ayaw natin is ma-correct, ma-rebuke. At pag na-rebuke ako, ano pangalan mo ate? Michelle po. Michelle. Kung minsan pagka tayo yung na-rebuke, nagkukumplay tayo. Nakikita natin kung sino yung nagsisita. Sino pa ba? Diba parang yun ang ngayon, wala akong luxury na gano'n, Michelle, dahil si Pastor Ferdy ay pastor ko. Hindi ko alam kasi kung paano kayo you dealt with your pastor in your own church. Sa akin kasi parang pag sinabi nilang men of God, yung totoong tao siya, pero siya ang gagamitin ng Diyos para sa akin. Hindi ako mag-grow as a leader, hindi ako mag-grow as a pastor, pag hindi ako makinig sa kanya. Tama na, Sister Michelle. Kung saan ayaw natin makinig, no? We shut our ears. At nakita ko yung, ano pangalan ng Carlo? Paulo. Ay, Paulo. Kaya talaga po tayo pa rin. Paulo, ang ibig sabihin, di ba yung may mga tao na they speak to our lives? Yung may mga tao talaga na, may tao ka ba sa buhay mo na pinapakinggan mo? Tatay? Sino? Si nanay. Di ba may mga tao tayo pinapakinggan yung ino-honor natin yung bawat salita na sinasabi nila sa atin. At yun ang pagka ipindi ko kay Pastor Ferdy, yung Pastor Ferdy is like my father. Parang, kasi naagod naman tayong tatay ko, I was 2 years old. At nung naghahanap pa ng father figure, biglang dumating si Pastor Ferdy sa life ko. At siya ang nag-speak sa life ko. Siya ang nag-disciple. Siya ang nagturo. Alam, ito mga basic foundations. Siguro isang bagay na lang hindi ko nagagawa yung pagpa-fasting dahil ako'y fast eater. Fast eating. Pero lahat ng tinrain sa akin ni Pastor Ferdy, by the grace of God, kung tayo consistent ako sa siguro hindi pa kalalim sa prayer, katulad ng prayer niya. Pero I'm on the way. It speaks to my life. Kailan ka din bang gano'n natin? Yung a person that you look up to, at yung kaya mong mag-receive sa kanya ng hindi lang praise, but especially rebuke. Mayroon ka bang gano'n? Ano natin? Rowena. Ate Wen.
Meron ka bang taong ganon na they really speak to you? But kung wala kang ganon, you should find a man of God, a woman of God, na gusto mo talagang na emulate, o gusto mong sundan. Kasi, napansin ko Ate Jeanette, ang reason kaya ako pasok ngayon ng Win Israel, because I submitted myself to Pastor Fred. Pag hindi ako nagpa-disciple, siguro ibang Win Israel pastor ngayon. Of course, sino susunod? Hindi mo magkakatiwalaan yan. At pag hindi ako nakikinig sa kanya sa mga maliliit na bagay, sa time ko sa Word of God, sa time ko sa prayer, sa time ko sa pag-aaral, pagbabasa, most probably, I'm not the senior pastor of ministry. Eh bakit ka naging senior pastor? Because I listen to every word. I absorb every word. Lahat ng rebuke niya, sinulat ko. Palagi kong binabasa yung rebuke niya. Binabalik-balikan ko. Nire-review namin dalawa ni Melody. Bakit? Kasi it helps me grow. Kung minsan yung mga masasaya, I get it. Kung minsan yung mga masasaya, hindi naman nakaka-luwa eh. Di ba, Sister Janet, yung mga masasaya, hindi naman nakakatulong sa'yo eh. Anong nakakatulong talaga sa akin eh? Anong tutulong si ate? Bread. Ano bang nakakatulong sa atin? Di ba nakakatulong sa atin yung mga masasakit? Amen. Ang mga lessons na natutunan namin sa buhay natin, hindi galing sa masaya. Yung mga lessons na na-learn ko sa pastor here in Israel, ay galing sa mga mapapait at masasakit. At imamay, hindi galing sa katatawanan. I'm very happy, very jolly. Pero lahat ng lessons na natutunan ko from Pastor Ferdy sa ibang mga tao, it came through hard knocks. Sakit. Kaya ayaw kong malay, feeling ko na Diyos si Pastor Ferdy, alam. Kano lang ako. Pero, and that helped me. Yung incident na yan, it never left me. Kasi ang ginagawa mo yan dahil ka na sa word? No. Nagagawa ko yun dahil meron pinadala ang Lord sa akin na mag-mentor sa akin. At kung wala kang gano'ng tao, kawawa ka naman, ano? Yung, for me, it helped me a lot to have a mentor, to have a pastor, that I really honor. Na, hindi siya 100% perfect. Pupunta pa rin siya sa bathroom. May mga positions kami na hindi kami parehas. Pero with regards to submission to authority, I bow to the authority of the Lord in the life of Pastor Fred. At kahit panoorin niya ito, I wouldn't be ashamed. I-share ko pa sa kanya. Kasi I'd like to honor him. Pastor, bakit gusto mong i-honor si Pastor Freddy? I learned, Sir Cheshire, I learned, I grew as a person. I became a pastor because of him. It was not easy, ang dami kong pinagdaanan. Pero I overcome yung mga challenges niya sa akin na sabi niya, pag di mo kaya, di mo kanilang tumulong. Natakot ako, sabi siya, hindi na ako tumulong. Sama ba ng bilya ito, tapos hindi na ako tumulong. Parang sina-challenge niya ako na, pag ayaw mo, you can always leave. Hindi ka sasabakalin. This door is for those who are willing to submit and to humble themselves. At nakakaya, madali lang sabihin yung submit, madali lang sabihin yung humble, pero hindi yun sa yung in the practical application of things, it's not easy. Dali lang sabi submit to you, pero pag nandiyan na, challenge ka na, yung loob mo parang nagre-react eh. Bakit? Sino ka ba? Parang may nagsasalita sa loob mo na, ayaw magpasabit. Merong voice, another voice, na nagre-react. At Abe's. Sabi ng voice, huwag ka munang maghanda. Huwag ka muna. Sakto lang kita eh.
Hirap makinig na may dalang pagkain, ha? This is what I'm saying. Ito, last verse na. Let's read the last verse. Dahil alam kong ang tingin nyo sa akin ay ulam nyo. Let's go. 1, 2, 3, go. Mapalad ang babaeng sumasampalataya na matutupad ang mga bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon. Sino yung mapalad na yan, Ate Ibs? Mapalad ang babaeng sumasampalataya na matutupad ang mga bagay na sinabi sa kanya. Sino, una sa lahat, sino nagsasalita? Oh, tama. Kahit may bitip ka mo lang, tama ka pa niya. Ang mapalad si Maria. Si Del, sinong mapalad? Si Miriam. Miriam, ba? Si Miriam ang nagsabi dahil kung sinabihan ng Diyos, ba nagsalita yung Angel Gabriel kay Zacarias? Ang sabi ni Zacarias, matanda na ako, paano pa magugusto ko si Elizabeth? Kaya ano nangyari sa kanya? Ano consequence? Napiti siya, di ba? Pero si Miriam, still then, nung marinig niya ang tinig ng Diyos, sabi niya, "Be done to me, according to your word, according to your promises. I will stand secure." Si Miriam, sabi niya, "I trust in what you have said." Yan, sabi niya sa angel, "That's the voice of God over my life. It's going to happen." She's paying attention. At sabi ni Elizabeth, "Oh, mapalad ang babaeng sumasampalataya na matutupad ang mga bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon." Sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay mamumuntis. Na hindi ka sinisipingan ni Jose. Basta rin tayo, di ba? Yun ang pagkasabi ng angel kay Miriam, bumuntis ka. Ang sabi niya, "Be it unto me, mangyari naman sa akin yung sinabi mong yan." Hindi niya sinabi, "Manong Eds na, teka lang, napapahiya ako. Pag nabuntis ako dito, na walang tatay, sabihin nila, ako ay ano pala niya? Nakipag-sex muna sa ibang lalaki bago ko kinasal kay Jose." Pero hindi niya inisip yun. Ang inisip niya, Ate Janet, sabi ng Lord yan, sabi ng Lord, yun ang magagawa. Na, yun ang panalangin ko sa ating lahat. Na, kaya lang, ang problema natin, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, kasi ang daming pangako ng Diyos nasa Bible. Pag hindi ka nagbabasa ng Bible heart, bumbunang. Alam mo yung sabihin ng bumbunang? Nag-iyala. Nag-iyala. Buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. Hindi, kailangan meron ng Word of God. Dahil yung Word of God, sabi ng Bible, anong bibigay sa atin ng faith? Yung faith na yan, ang magbibigay sa atin ng katuparan ng mga pangako ng Diyos sa atin. May mga bagay na sinabi ang Lord sa akin, Art. Malapit na ako sa finish line, patapos na ako dahil sa sakit ko. Pero naniniwala pa rin akong kaya ng Diyos ko pa rin. Amen. Saan galing yung faith na yan? Ewan ko. Masarap siguro gift of faith, bigay ng Diyos, no? Akala kong paniwalaan yung mga bagay na hindi ko pa nakikita. Pangalawa, alam ko kung saan galing, Spirit din. So, Word of God. Ang buong buhay ko, Spirit din, nakaikot sa Word of God. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang nabasa ang Bible, Genesis to Revelation. Marami sa inyo, hindi nyo pa natapos kahit minsan. Yan. Pero sa trabaho, grabe ang banat nyo. Ano? Pero sa Bible, hindi mo pa natapos yung buong Bible. Ang kapatid, sabihin din sa iyo, kasi nagmamayabang ka, hindi ko. Like to live a challenge. Dahil natutunan ko din na kay Pastor Ferdy. Ang Bible, buhay na. Ngayon, si Pastor Ferdy ay hindi naman siguro katulad ko dahil meron akong asawa at 2 anak. Pero kaya mo siya maguling.
Hindi ko sasabihin, hindi si Gosher, wala siyang ibang ginagawa, kundi mag-ano. I could challenge him. So bakit? Takes discipline. Pag marunong pang umupo, minsan, kahit 10 minutes lang, 15 minutes lang a day, basa mo na kayo yung buong Bible. In 1 year, 15 minutes. Magtrabaho ka kaya, 5 oras. Di ba? 15 minutes is nothing. Oras na may sarili mo, basta ka ng 15 minutes, basa mo yung buong Bible in 1 year. I promise you, 15 minutes. Huwag mo nang gawin 16 o 17. 15 lang. Pero every day, ilagay mo sa schedule mo bago ka lalabas. Itong first 15 minutes bago ka. Tapos mo yung buong Bible. Tapos kung kailangan bang basahin, maganda ang mabasa mo. Dahil pag nababasa mo, nagkakaroon tayo yung tinatawag na Rhema Mananggalya. Alam mo ba yung Rhema? Rhema ay hindi yung pumunta sa Hawaii. Ang Rhema, yung Word of God, nagiging buhay sa iyo. Parang, uy! Parang akin to Nasabi mo na ba yan? Sir, na magbabasa ka ng Bible, tapos all of a sudden na-feel mo na, uy! Tamang-tama sa akin to Na-try na rin, Geraldine. Kikinig ka sa preaching, tapos, wow! Akin yun